Where'd you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga, nandyan sa screen nyo at hindi ko rin talaga kabisado yung presyo niya, ilalagay ko na lang sa screen nyo kung magkano nga ba ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan, at para sa lahat ng mga nakabili na o nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 158,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? At para doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best, no, nakita na rin natin sa harap natin itong Motofino V-Maxsters 250. So ano nga bang meron dito? Grabe yung motorcycle na to. Sa presyo niya, alam naman natin na pang-abot masa, no, abot masa, no, pang masa yung kanyang price. So ano nga bang meron dito? Sa kanyang headlight, meron tayo rito ang projected lamp. Kita niyo naman yung forma niyan, di ba? Sa signal light natin dito, naka-LED na. Halos lahat ng ilaw nito naka-LED na. So, meron na rin tayong disc brake dito sa harap. And, naka-CST tires na rin ang isang to. So, harap at likod, naka-CST tires, and then naka-tubeless na rin tayo rito. Radiator niya, meron din tayo rito. So, dito sa side. Yan. So, meron na rin tayo rito USB or USB charging port. Okay? So, para sa mahabang nating biyahe, meron tayong charger. Okay, so hindi ka magwo-worry na baka malobat ang mga gadget natin. So, isa pa sa mga nagustuhan din natin, naka-Beatwin engine na rin tayo rito, kaya nga siya V-Masters. Okay, V-Master 250 ang kanyang pangalan. Kasi nga naka-Beatwin na yung kanyang engine. So, parang Harley Davidson yung kanyang datingan, pati yung forma, yung paano yung positioning ng ating rides. Ayan. So, meron tayong single head shifter, yung ating footpegs dito. Ayan, napipilip naman siya. May side stand kill switch na rin tayo rito para sa kanyang safety features. At isa pa sa mga nagulat ako rito, naka belt drive ang isang to. Okay? Belt drive po ang isang to, hindi siya chain. Okay? Belt drive. So kung nagtatanong kayo, matibay ba ang belt drive? Depende yan sa inyo, no, kung paano kayo gumamit ng motorcycle. So, ito naman kasi makapal naman yung belt niya. Parang sa mga bus yan eh, no? Sa mga bus or sa mga sasakyan, matibay din po yan, matagal din po yung ating buhay ng kanyang belt, okay? So, naka-dual shock din tayo rito, adjustable na rin tayo rito. At kung gusto nyo mag-angkas dito, pwede rin sa ating rider, okay? Meron din tayo rito na magandang upuan, sobrang lambot ng upuan niya. Yung ating OBR, maganda rin at saka malambot din yung ating upuan. Ayan. So, mamaya sakyan natin to or sakyan naman natin. 5 to ang ating height. Ano nga ba ang itsura natin dito? So, ganito ang itsura natin. Ganyan, okay? Tayo natin. Naitatayo natin yan. Ayan. Natatayo naman natin. Sobrang bukaka lang tayo rito.
Pero magaan siya, sobrang gaan niya. Compare, ay hindi ko pa nga pala nauupuan yung isang motorcycle na nasa isip ko. Hindi ko pa siya masyado nauupuan. Pero ito, magaan siya, pero ganyan ang itsura natin. Yan, clutch. Okay, ganyan. Taas, baba. Okay, tapos ganyan ang itsura natin. Yan. Stick din na ito. Isa pa sa mga nagustuhan natin, na yung bar end niya, side mirror na din. And then yung ating panel gauge, naka-round style and digital na rin siya. Stick, oh. Stick din eh, no? Sa mga switches, ganda rin eh. Ganda ng switches niya, talagang panalo ang switches na ito. Okay? So, tingnan naman natin yung, subukan natin yung ano itsura natin kapag angkas naman tayo. Yan, ganito tayo. So, medyo nakakatakot maging angkas dito kasi parang alanganin. Kahit ako, mag-aalangan ako umangkas. Okay naman siya kasi parang saktong-sakto sa puwet natin. Pero malambot yung upuan, sobrang lambot ng foam, pero alanganin umangkas dito. Para sa akin lang naman. Yun lang naman yung first impression ko lang naman. Okay? So, ito yung ignition niya, nandito sa side. Yan, yung kanyang turning radius dahil nga big bike to. Hindi siya ganong kalawak. Yan nyo, hanggang dyan lang siya, di ba? Yung shock niya, maganda yung shock dahil naka-inverted forks tayo rito. Pero tingin ko may kailangan i-adjust ng konting-konti lang naman. Siguro kailangan itong i-adjust yung T-post natin dito para at least mas smooth siya. Yan, meron tayong napapansin na. Shock naman niya sa likod. Maganda rin, no? Oh, maganda yung shock niya sa likod. Nararamdaman natin yung smoothness. Ayan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? And then yung forma. Sulit nga ba ang forma niya? Talagang pang Harley Davidson yung datingan. Tapos yung kay Skygo na Magnus, halos di sila nagkakalayo ng forma. Diba? Adjustable din yung ating handlebar dito or yung parang tawag dito yung handlebar niya. Ito yung bakal na to, adjustable din siya kung gaano kababa or gaano kataas yung gusto nyo. So, yun lang, no? Sa mga gustong kumuha nito, pwede nyo kontakin sa aking Facebook page na iMart Moto 2.0 para sa mga more updates, okay? Pwede nyo akong i-follow sa aking Facebook page and then subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel na iMart Moto. Ayos na ayos yan, diba? So, okay, tingin nyo, panalo nga bang forma niya and then yung specification, lalo na yung presyo. Sulit ba? Ayos! So, ano nga mga best no, ngayon 2025, available pa rin po itong Victorino 250i. Okay, so meron tayong kulay blue dito and meron pa yung iba't ibang color. Okay, so available sila rito ng isang unit. Baka trip nyo yung ganitong motorcycle. So, sa lahat ng mga naghahanap at gusto mag-inquire, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMart Moto 2.0. Follow nyo na rin yan at para sa mga full review, pwede nyo akong i-subscribe sa aking YouTube channel na iMart Moto. So, para at least sa mga update, mga bagong unit na motorcycle na lumalabas dito sa Pinas. So, umpisahan natin sa handlebar. Okay, maganda yung handlebar niya. Same pa rin naman, naka-upright position. Meron tayo rito na bar and side mirror. Pero mas maganda sana kung bar and side mirror niya. Same nung kay Pulsar, naka-round style. Mas okay para sa akin yan. Mas sobrang classic talaga pag ganun yung datingan niya. Sa tank, okay, meron tayo ritong malaking gas tank. Malayo na rin mararating mo bago ako magpagas dahil malaki yung full tank na ito. So, dito naman, meron tayong USB charging port. Ayan, dito sa side. Meron din tayo rito na headlight na bulb type and then pati yung ating signal light is bulb type. Pero sana dito upgrade ng konti. Makagawin natin LED, mas maporma. Okay? So, naka-telescopic fork. Meron tayo rito dual sport na gulong. Naka-wide spoke tayo rito. And naka-disc brake and dual path caliper tayo rito. Pero sana dito, tingnan natin kung baka mag-upgrade si FKM, magkaroon ng ABS ang mga ganitong motorcycle. So, isa pa sa mga nagustuhan natin dito, itong engine niya is naka-Bitsun engine din. Maganda rin yung tunugan na ito. Kung napapanood nyo si Zark Moto, ito yung gamit niya kapag bumabiyahe. Itong Victorino 250i. Ayan, may side stand kill switch na rin tayo rito.
Meron tayong dual sport na gulong din sa likod. Naka-disc brake din tayo rito at single pad caliper. Ayan. So sana dito is meron din silang ABS. Naka-single shock nga rin pala to. And then sa kanyang taillight, meron tayo rito LED. Ayan. So sakyan natin para sa height ko, no? Medyo nabasa kasi umuulan kanina. Sa height ko na 5'2", okay, sakyan natin. Pero hindi ko kaya itong itayo eh. Hanggang ganito lang siya. Hanggang ganito lang. Hindi ko siya kayang itayo talaga. Pero ganyan yung itsura natin. At tayo nagbabanking. Ano? Ganyan yung itsura natin. Hindi naman tayo masyadong subsob. Pero sa mga 5'3", 5'4", abot to. Kasi si Zark, abot na abot to eh. Tingkayad man, pero abot na abot niya. Manageable para sa kanya. Para sa 5'4", okay, 5'4". Yan. Ganyan yung itsura natin. Tapos pag nagbumabanking tayo, ganyan. Ganyan yung itsura. Yan. Magaan naman eh. Magaan naman siya, pero hindi ko lang talaga maitayo kasi nga hindi ko maabot yung simento, no? Pero sa turning radius niya, hindi rin siya ganun kalawak. Yung shock na ito. Yan yung shock niya. Yan yung shock niya. Lambot din. Lambot din yung shock na ito. Tapos yung tambucho nito, maganda yung tunugan nito. Parang naka big bike talaga. Kahit 2-cylinder lang siya, ang sarap pakinggan ng tunog ni Victorino. So, ayun lang naman. Para dun sa mga 5'2" na kagaya ko, yun po yung ating itsura. Pero mas abot natin si Pulsar. Okay, mababa lang kasi yung seat height na. Pero yun na nga, para dun sa mga gustong bumili nito, available na to. Ayos! More patient, find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's something that I miss. Maybe I should do this, I always loved music. Maybe I could find a way to make these dreams lucid. I really wanna try, cause I might have a chance before I die to see the world with a soulmate by my side. Yeah, that would be the life, not a fucking 9 to 5. I wanna feel alive for